Magandang umaga po uli sa inyo, mga kaibigan, mga friends, mga ka-Facebook, mga ka-YouTube. Ang gusto ko po sanang talakayin ngayon ay ang isang bagay na hindi kasama sa agenda ng ating pong Panginoong Kristo Yahushua. Bakit ko po binanggit na hindi kasama sa agenda ng ating Panginoong Yahushua? Yan po yung ipaliliwanag ko ngayon. Pero bago ko po ipagpatuloy doon sa mga hindi pa nakakapakinig ng aking upload nitong video, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo na ako po ay hindi naman tagapangaral. Uulitin ko po ito. Hindi po ako tagapagturo talaga ng mga salita ng Diyos. Hindi po ako bihasa sa pagbubuklat ng Biblia. At ako po ay nagsusuri hanggang ngayon, nagbabasa-basa ng Biblia. Pinag-aaralan ko po yung mga salita ng Diyos at nakikinig din ako sa mga ibang mga Bible preachers sa YouTube at sa Facebook. Tuloy-tuloy po yung aking pagsusuri, kaya hindi ko po pwedeng i-claim o angkinin na ako po bihasa sa pag-aaral sa pagtuturo ng salita ng Diyos, dahil hindi nga po ako tagapagturo. Yung akin po sinishare ko lang, binabahagi ko lang yung aking natututuhan, nalalaman, binabahagi ko. At saka gusto ko ring gisingin yung diwa, yung isip ng mga nakikinig o kung sino man yung nakakapanood nitong video na ito. Gisingin yung diwa ninyo para tayo bumalikwas. Kasi sabi ko nga sa ibang mga pagkakataon, binanggit ko na iba na po ang panahon ngayon, iba na po yung nangyayari ngayon. Ngayon itutuloy ko po yung aking sinasabi kanina. Meron pong bagay na hindi kasama sa agenda ni Yahushua, ang Panginoong Kristo. Kristo Yahushua. Sa iba, ang tawag nila Jesus, Heso Kristo, Panginoong Heso Kristo. Pero ulitin ko, ang pangalan po ng ating Panginoon ay hindi po Jesus, hindi po Jesus, kundi Yahushua. Dahil sabi ko nga, walang J nung araw, nung panahon. Wala pong J sa Hebrew. So, imposible yung Jesus, imposible yung Jesus. At saka isa pa, ang pangalan po ni Yahushua ay may kahulugan. At ang pangalan po ni Yahushua ay hango sa pangalan ng ating pong amang Yahuwah. Hindi po yan ang pinaka-topic natin. Ang pinaka-topic po natin, bakit ko sinabi na merong isang bagay na wala sa agenda ni Yahushua? Ito, isa lang ito sa mga bagay na wala sa agenda niya. Wala po sa agenda ni Yahushua na ang mga tao ipagkatiwala sa kung sino mang tao. Wala po. Wala po sa agenda ni Kristo Yahushua na tayo ipasa kung kani-kanino na para doon natin ilagak yung ating pag-asa, yung ating pagtitiwala. Wala po yun. Wala po sa agenda ng Panginoong Yahushua. Lalong-lalo na wala sa agenda ng ating amang Yahuwah. Bago ko banggitin ang Panginoong Yahushua, babanggitin ko muna sa inyo bakit sinabi ko na lalong-lalo na wala sa agenda ng ating amang Yahuwah. Alam nyo, nung araw, nung unang panahon, wala pong hari. Ang mismong nangunguna sa bayan ng Diyos ay ang ating amang Yahuwah. Dumating ang panahon na yung mga lingkod niya naghahanap ng human leader, yung tao, yung physical na nakikita nila, nangunguna sa kanila. Tao, kasi ang Diyos hindi nila nakikita. So, nagsugo ang Diyos ng propeta sa kanila at sinabi sa kanila na bibigyan sila ng hari. Yun nga, ang unang-unang hari ng Israel, si Saul. Pero alam po natin pero sa totoo, ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na
bigyan sila ng hari. Dahil ang Diyos na nga mismo ang nangunguna sa kanila eh. Kaya lang mapilit sila, makulit sila eh. So, ang ginawa ng Diyos, sige, sinugo yung kanyang propeta at ipinaalam sa kanila na bibigyan sila ng hari. Yun nga sa katauhan ni Haring Saul. Yun po ang dahilan kung ba't ko sinabing lalong-lalo na ang ating dakilang Amang Yahuwah ayaw niya ng ang sino man ay wala sa agenda niya na ang tao ipaubaya sa kung sinong tao lang, maliban lang kay Kristo. Dahil si Kristo talagang isinugo ng Diyos. Sabi nga niya, ito ang sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Sabi nga ng Diyos, sinisinta niya si Kristo at kinalulugdan at dapat tayong kay Kristo makinig. At isinugo nga niya ang ating Panginoong Yahushua para tumubos ng kasalanan natin. Sampalatayanan na natin siya, lubos nating kilalanin na siya lang ang ating tanging tagapagligtas at tagapamagitan sa ating Amang Yahuwah. Yun po. Ngayon, ang ating Panginoong Yahushua, bakit ko naman sinabing wala sa agenda niya na ipagkatiwala tayo kung kani-kanino? Tandaan po ninyo nung bago umakyat sa langit ang ating Panginoong Yahushua para umupo sa kanan ng Diyos, nagtagubilin siya sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga sinalita ko sa inyo. Yun po ang sabi ng Panginoong Yahushua. Isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Sa madalit sabi, ang itinagubilin, ang ibinili ng Panginoong Yahushua, Espiritu Santo. Yun po ang pagtiwalaan natin. Salita niya yun eh. Nakasulat po yun sa Biblia. Hindi po yung kathang-isip o imbentong salita. Nakasulat po yan. Letra por letra mababasa ninyo. Ang sabi niya, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Yung gusto mong matutuhan, yung kailangan mong matutuhan, lahat, Espiritu Santo magtuturo. Pati yung mga sinabi ng Panginoong Yahushua ang magpapaalaala sa atin, Espiritu Santo. Bilin niya yan. Ibinilin niya yan sa eklesiya, sa kanyang iglesia. Hindi ibinili niya sa bansang Israel lang. Hindi po. Sa eklesiya. Kasi nung panahon na yon, tatandaan ninyo, ang Israel, hindi nga siya kinilala eh. Itinakwil nga siya, pinapatay pa nga siya ng Israel eh. Hindi po ba ipinako siya sa krus? Sino ba pumatay sa kanya? Hindi ba mga Hudyo? So, yung tagubili na yon, tagubili niya yon sa kanyang iglesia. Sabi niya, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo. Ngayon, bakit niya sinabi yun? Wala nga sa agenda ng Panginoong Yahushua na ipagkatiwala tayo sa sino mang spiritual leader para siya nating asahan, pagtiwalaan, siya nating lapitan. Kasi ang mangyayari, tingnan ninyo, kung ang bibigyan ng kaalaman, ng kapangyarihan ng Diyos na magpaunawa ng lahat ng mga salita niya ay kung sinong tao lang, kung sino lang na leader ng relihiyon. Isipin nyo kung isang leader ng relihiyon, siya lang ang binigyan ng Diyos ng kaalaman na makaunawa ng mga salita niya. Isipin niyo kung gaano kalaking kapangyarihan yan. Ano magiging resulta niyan? Ang magiging resulta niyan, yung pag-asa ninyo, yung pagtitiwala ninyo, tiyak na tiyak na tiyak na tiyak, ilalagak ninyo doon sa spiritual leader, doon sa relihiyon, sa religious leader na inyong kinikilala. Bakit? Siya lang ang susi eh. Siya ang pinakasusi, wala nang iba eh. Mawawala na sa eksena si Kristo. Hindi na natin papansinin si Kristo. Kasi siya, nasa kanya yung yung salita ng Diyos eh. Nasa kanya eh.
Siya ang pinakasusi, siya ang makapagpapaunawa. Hindi na natin kakailangan si Kristo. Dahil nandiyan na siya. Sa kanya na tayo titingin ngayon. Tingnan niyo si Pedro. Si Apostol Pedro, may sinabi siya sa ating Panginoong Yahushua. Sabi niya, hindi ako papayag na mangyari sa iyo to. Kasi alam ni Kristo na siya ay papatayin. Alam niya na huhulihin siya. Nung sinabi niya yun, sabi ni Pedro, Apostol Pedro, hindi anya mangyayari yan, hindi kami papayag na ganyan. Nagalit sa kanya si Kristo. Ang iniisip mo lang anya yung mga bagay ng tao, hindi mo iniisip yung mga bagay na sa Diyos. Kasi itinakda talaga ng Diyos na mangyari kay Kristo yun kinukontra ni Pedro. Ano sabi ng Panginoong Yahushua kay Pedro? Umalis ka sa harap ko, Satanas, dito ka sa likod ko. Tinawag siyang Satanas. Tapos sabi niya, yung sa ibang mga alagad, kayo, gusto rin ba ninyong magsilayo, magsialis din naman? Sabi niya. Ano sabi ni Pedro? Saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Kung ibig sabihin, nakita po natin na reaksyon. Si Apostol Pedro. Ano sabi niya? Saan kami pupunta? Yung salita ng buhay na walang hanggan nasa iyo. Kaya yung pag-asa nila na kay Kristo. Alam nilang si Kristo yung tagapagligtas. Tinuro ni Kristo, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sabi ni Kristo, ako lang ang daan. Ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sabi ng Biblia, si Kristo ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Siya lang talaga. Kaya yung pag-asa ng mga apostol, ng kanyang mga alagad, ganun din ako, na kay Kristo. Wala sa kung sino mang human leader o religious leader. Yun na nga ang magiging repercussion kapag yung halimbawa pinagkatiwala yung pagkaunawa lang ng salita ng Diyos sa isang religious leader. Ang mga tao mawawala na, hindi na titingin kay Kristo. Baliwala na si Kristo. Nasa sa isang tabi na lang yan. Bakit? Doon na sila titingin. Hindi ba yan ang nagiging resulta ngayon nung mga religious leader na nagtuturo na masyadong ina-idolize, masyadong dinidiyos ng kanilang mga miyembro? Meron nga dyan isang religious leader na nagsalita Kaya raw niyang patigilin yung lindol. Isipin nyo reaction ng mga miyembro. Pumalakpak, tuwan-tuwa. Ibig sabihin, amazed na amazed. Bilib na bilib. Paniwalang paniwala sila. Hangang-hanga sila doon sa kanilang religious leader. Meron pa dyan sila lang daw ang tunay, sila lang daw ang maliligtas. Sipin ninyo, lihis na lihis yan. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ito po, may babanggitin ako sa inyo isang tagapagturo. Sasabihin ninyo, yan ang tagapagturo ng Assembly of Yahushua Ipinopromote mo, hindi ko po ipinopromote. Binibigyan ko lang ng comparison. Ang kapatid na Rolando Dizon, simula po nung siya ay nagtuturo ng mga salita ng Diyos sa Assembly of Yahushua, hindi po niya kahit kailan binawalan ang sino man na makinig o magbasa ng Biblia. Imbes ang ginagawa niya, ini-encourage, inuudyukan niya pa ang mga kapatid sa assembly. Kami, tinuturuan niya kaming magbasa ng Biblia, magsaliksik. Kami nakikinig sa ibang mga tagapagturo, sa YouTube, sa Facebook. Hindi niya binabawal po yan. Bakit? Dahil sa pamamagitan yan, magkakaroon tayo ng maraming kaalaman, mapagkukumpara natin, malalaman natin kung sino yung nagtuturo ng mali, kung alin yung mali, kung ano yung salungat sa salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ngayon ng point of comparison pag tayo ay nagbasa ng mga salita ng Diyos. Nung araw, ako po
hindi po ako nagsusuri nung araw. Kaya pag sinabi sa amin na tayo lang ang maliligtas, ay, paniwala na tayo nun. Paniwala kami. Ang ibong mandaragit na tinutukoy ng Biblia ay si ganito. Siya ang sugo sa mga huling araw. Nako, naniniwala po kami ron. Bilib na bilib kami. Isipin nyo, siya yung ibong mandaragit. Siya yung uod na Hakob. At siya lang yung talang makapagpapaliwanag ng mga aral ng Diyos. Bilib na bilib po kami. Bakit? Kasi hindi po kami nagsusuri. Hindi namin binabasa yung Biblia. Hindi namin nakikita yung konteksto, yung talagang konteksto ng mga talata. Kaya pagka binasa sa amin at pinilipit nila yun, binigyan ng maling kahulugan, interpretasyon, madali kaming nasusway, madali kaming natatangay. Kahit na kumukontra minsan yung isip mo, masusway ka kasi hindi ka naman nagsusuri eh. Hindi mo talaga pinag-aaralan eh. So pag sinabi siya yung ibong mandaragit sa malayong silangan, bilib na bilib ka na ngayon. Paniwala kasi nga hindi po kayo nagsusuri. Hindi ako nagsusuri. Pero tingnan ninyo ang apostol si Pablo at saka yung mga unang lingkod ng Diyos nung panahon ng mga apostol, ng panahon ng Panginoong Yahushua nung siya umakyat na sa langit, ang nangangaral noon mga alagad, mga apostol. Isipin ninyo, si Apostol Pablo sabi niya, yung mga tiga Berea, mararangal yan. Bakit? Nagsusuri sila, nagsisiyasat sila. Si Pablo nga nagbabasa ng mga salita ng Diyos, tinitingnan nila tinitingnan nila kung tinetest nila, sinusuri nila. Baka mamaya binobola sila ni Apostol Pablo, baka niloloko lang sila, hindi naman talaga yun yung nakasulat. Tinitingnan nila, nung nalaman ni Pablo yun, ano sabi ni Pablo? Mga tiga Berea, mararangal. Kasi nagsusuri. Isipin ninyo, kung bawal ng Diyos yung magsuri ka, magbasa ka ng Biblia, di sana napasulat na sa Biblia. Pinasulat nga yan para basahin para alamin natin. Bakit yung iba binabawal? Kasi nga ayaw nilang mabuko. Ayaw nilang mabunyag yung kanilang mga mali na turo. Ayaw nila, mabubuko sila pagka nagbasa Imbis na i-encourage nilang magbasa ng mga salita ng Diyos, wag kayo, baka maligaw kayo. Maliligaw kayo ng pananampalataya. Kasi pagka nalaman ninyo yung totoo at umalis kayo sa kanila, mababawasan yung abuloy, yung handugan nila. Wala na, mababawasan ang kita nila. Yung limpak-limpak na kita nila, magiging limpak na lang, hindi na limpak-limpak. Di ba? Yung kanilang pinagkakakitaan, mababawasan ng gusto yun kapag nag-alisan yung mga miyembro. Kasi nagsuri nga. Ngayon, ang pinakamatindi po niyan sa lahat, yung sa sobrang paghanga ninyo doon sa mga religious leader, hindi ninyo namamalayan, wala kayong kamalay-malay, unti-unti yung isip, yung puso ninyo, doon na pala nakatuon, sa kanila na pala. Hindi nyo namamalayan, ang Diyos galit na sa inyo. Hanggang sa hindi nyo namamalayan, napupuot na ang Diyos sa inyo. Darating kayo doon sa tinatawag na point of no return, na hindi na kayo makakatalikod. Dahil nandyan, nakalugmok na kayo, baon na kayo dyan. Yun ang nakakatakot na bahagi. Kaya hanggat pwede pa kayong bumalikwas na kayo. Ituon na lang natin yung ating pag-asa sa ating Panginoong Yahushua. Walang kahit sino makapagliligtas sa atin. Kahit nga yung mabubuting gawa natin, hindi tayo kaya iligtas Ulitin ko, kailangan natin ng mabuting gawa, pero hindi yun ang makapagliligtas sa atin. Bakit? Yung mabubuting gawa, yan po ay bunga o resulta ng tunay na pananampalataya.
Kasi kung tunay ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Yahushua at nakikinig tayo sa turo, sa mga aral na itinuro niya, magkakaroon tiyak ng bunga yon sa atin. Ano yon? Bunga ng kabanalan. Bakit? Gagabayan tayo ng banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ang mag-uudyok, aakay sa atin para gawin natin yung mga bagay na nakalulugod sa paningin ng ating Amang Yahuwah. Gagabay sa atin, aakayin tayo ng Espiritu Santo para sumunod sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga kautusan. Tuparin natin yung kanyang mga aral. Yung pong mga gagawa na magagawa natin, resulta lang yun, bunga lang yun ng pananampalataya. Kaya ang magliligtas sa atin, yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Yahushua. Kung talagang mananampalataya tayo sa ating Panginoong Yahushua, yung bunga nun, makikita sa buhay natin. Ngayon, kung ang bunga na nakikita sa buhay natin, yung ating puso at isipan, nakatuon sa kung sinong religious leader, hindi po bunga ng kabanalan yan. Hindi po udyok ng Espiritu Santo yan, kasi kontra yan Kontra yan Dapat ang kilalanin natin na tagapagligtas at Panginoon, si Kristo lang Siya lang, wala nang iba, wala nang kung sino-sino pa. At ang kikilalanin natin na isang Diyos, isa lang, ang Diyos lang na kikilalanin natin. Ang Amang Yahuwah. Pag po ganun ang laman ng ating puso at isipan, ng ating buong pagkatao, yun ang taglay natin. Gabay ng Espiritu Santo yan. Katunayan nyo na tayo ginagabayan ng banal na Espiritu. Ngayon, ang nakikita sa atin, nahuhumaling tayo sa mga gadget, doon sa mga pinanunood natin sa YouTube, sa Facebook, na wala namang kaugnayan sa mga aral ng Diyos. Tuwan-tuwa tayo, galak na galak tayo doon sa mga ginagawa natin ngayon. Kasama po yan sa makabagong instrumento ni Satanas para wasakin ang tao, para ilayo ang tao sa Diyos, para iligaw ang tao. Kasama po yan sa mga instrumento ni Satanas. Yan po ang instrumento ni Satanas sa makabagong panahon para ang tao agawin, ilayo sa ating Amang Yahuwah. Kaya makabubuti po na tayo magsuri ng gusto, magbasa-basa ng Biblia, at higit sa lahat, manalangin tayo lagi sa ating Amang Yahuwah. Ilagak natin yung ating puso, yung ating isip, yung buong pagkatao natin. Itiwala, ilagak natin sa ating dakilang Amang Yahuwah. Sana po pagtiyagaan mo yung pakinggan ang aking pong mga ina-upload sa video. At uulitin ko, kung meron po kayong gustong itanong, ay pwede po kayong magpadala ng mga katanungan ninyo sa Assembly of Yahushua na inyong makikita sa Facebook at sa YouTube. Magpadala po kayo ng mga tanong kay kapatid na Rolando Dizon Jr. At kung pwede po, makinig po kayo, manood po kayo, makinig sa mga uploaded na mga videos ng Assembly of Yahushua. Makikita po ninyo sa YouTube. Sasabihin ko uli sa inyo, hindi ko po ipinopromote ang kapatid na John Dizon para sa kanya ninyo ilagak ang inyong tiwala. Hindi po. Sinasabi ko lamang po, si kapatid na John Dizon ay tagapagturo siya ng mga salita ng Diyos, pero hindi po siya ang tagapagligtas, hindi po siya tagapamagitan. Hindi po siya ang ating pinaglalagakan ng pag-asa. Kaya lang, kung meron kayong mga gustong itanong, masasagot po niya. At saka natitya ko, pagka po kayo nakinig sa mga aral ng Assembly of Yahushua, sumama kayo, dumalo kayo doon sa aming mga pagsamba online. Sa karanasan ko at sa karanasan ng marami mga kapatid namin, masasabi ko po sa inyo, makabubuo kayo ng isang matibay at malapit na relasyon sa ating Amang Yahuwah. Makabubuo kayo ng kasabikan sa puso ninyo na lalo pang malaman yung karakter ng ating Amang Yahuwah at malaman yung kanyang mga kalooban. Ulitin ko, maraming salamat po sa inyo.